Hindi naman po pwedeng lumakad nang si Biancy ho ay hindi kasama. Dito siya makakasama sa Hong Kong dahil nga dun sa OJT. Ayun, shoutout guys. Muli po, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na muling buwabati muna sa inyo ng magandang araw, magandang gabi, saang sulok man po tayo ng mundo na naroon. At sa araw na ito, meron tayong panibagong vlog. Pag-uusapan po natin yung trip po ng Team Kalingap kasama ang EDSI sa Hong Kong. Mukhang may konting problema po mga kababayan po natin. Ramdam po natin kagabi doon sa live ni Kalingap Rab, nabanggit niya, at saka mukhang matamlay po siya. Ang tanong, magagawan pa ho kaya ng paraan para matuloy po si Biancy doon sa Hong Kong, mga kababayan natin? Pag-usapan po natin maya-maya ng konti. Pero bago po yun, konting paalala muna si Kuya Julay. Baka sakaling meron pa po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel. Natin kalimutan, Julay Paunil. Tapos pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. Tapos yung ating Facebook page po, Julay Paunil 2.0, wag ho natin kalimutan. Pwede nating suportahan. I-follow ho natin at saka i-like. At siyempre po, yung ating mga kasamaan po sa Team Kalingap, sa pangunguna po ni na Kuya Bal Santos Matubang at saka po ni Kalingap Rab, suportahan din po sana natin. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon, tuloy na po tayo. Pag-usapan na po natin. Ito pong patungkol po sa lakad po ng Team Kalingap sa Hong Kong, na kung saan ho ay ilang days na lang po, naka-schedule na. Siyempre ho, may mga booking na po yan. Yung air ticket po nila, yung mga tutuluyan, lahat po yun ay naka-arrange na. Kaya kung sakasakali hong hindi matutuloy po ang biyahe po ni na Biancy, nakakapanghinayang mga kabayan po natin. Sa inyo pong kaalaman ho kasi, doon sa live po ni Kalingap Rab kagabi, binanggit niya po yun. Yun po ang pinaka-main topic niya po, yun ang pinaka-highlight, na talagang parang nalulungkot nga po si Kalingap Rab. Dahil hanggang ngayon, o kaya as of last night, hindi pa po sigurado po si Biancy. Dahil nga po may mga schedule din po sa school, so may conflict. So pakinggan po muna natin sandali yung binanggit po ni Kalingap Rab patungkol po sa bagay na yan. Nag-message sa akin si Biancy. Nag-message siya sa akin kanina. Ayan. Itong sinabi niya. Itong sinabi ni Biancy, mga Kalingap. Saan yun? Dito siya makakasama sa Hong Kong dahil nga dun sa OJT. Yun po yung baka daw di talaga siya makasama. Pasensya na daw at sana maunawaan daw po natin. Nakakalungkot yung message na yun ni Biancy. Pero ako, sabi ko, ito na yung huling natin. Huling chance natin para makasama si Biancy, which is yung pag pumayag yung teacher ni Biancy. So mga kabayan po natin, yan po yung nabanggit nga po ni Kalingap Rab kagabi. Medyo nakakalungkot po. Dahil nga po inaasahan nila, yan po ay pakilig po. Siyempre yan, EDSI po ang episode na yan. So nakakapanghinayang dahil Hong Kong po yan, ibang bansa. Hindi po yan sa Pilipinas lang na kung saan-saan. Siyempre po kapag ka po mangingibang bansa, ay iba rin po ang nararamdaman kapag ka po pumapasyal. So magandang pagkakataon po sana yan ni Biancy, mga kabayan po natin. Kaso nga lang po, talagang may konting problema pa sa ngayon. Although tayo po, hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Umaasa po tayo na yan po ay magagawa ng paraan ni na Kuya Bal Santos Matubang, ni na Ate Edna. Dahil nabanggit nga rin po ni Kalingap Rab na si Ate Edna po ang pag-asa. Pwedeng kausapin po yung teacher siguro, kung sino man ang dapat kausapin, sa tingin ko naman po, hindi sila mabibigo. So bukas na malalaman guys kung makakasama si Biancy. Bukas na malalaman kung makakasama si Biancy sa Hong Kong. Si Mama yung magpapaalam. Kaya sabi ko kanina, di ba? Si Mama yung pag-asa natin, si Ate Edna Vlogs. Kasi siya yung pupunta doon. So, si Mama pwede naman doon kasi teacher naman si Mama dati. Naging principal din. So, alam niya yan. And yun siya yung magbibigay ng letter at kakausap siguro sa teacher ni Biancy or advisor kung papayagan. So, sayang po kasi talaga. Sayang yung travel na yun. Kasi maraming Kalingap Angels din na hindi pa nakaranas doon, na gustong maranasan din yun. Di ba?
And sana payagan, sana talaga payagan bukas. Sabi ko, pag hindi po talaga, total di pa naman tayo nagpapaalam. Kapag hindi pumayag, edi wala tayong magagawa. No? Kapag hindi pinayagan sila mama, wala tayong magagawa doon. So, si mama na lang yung bahalang makipag-usap bukas sa teacher. Kasama yung magulang ni fiancé, kahit yung mama. No? Sana po, payagan. Kung papayag naman na ma-reschedule yung OJT, di ba? Kung papayag naman. Kasi si Carla nga po, mga kalingap. No? Si Carla, ganyan din. Pinayagan po siya. Yung exam niya, parang may sariling na-reschedule yung exam niya para sa kanya. College na po yun. Si Biancy po is high school pa lang. Senior high. Di ba? Saka itong chance na to, baka hindi na to masundan. No? Itong travel na to, Hong Kong, kasama si Biancy, di natin sure kung kailan ito masusundan. Ang alam ko kasi sa OJT, may kukumpletuhin kang oras. Di ko Pero yun nga, malalaman natin bukas pag nakapagpaalam si mama sa teacher ni Biancy. Sana payagan kasi naman po, di man po ito basta travel. Kumbaga, part na rin kasi ito ng future ni Biancy. Kalingap, sponsors, may mga sponsors na gusto siyang makita. Diba? Yun naman po yung din kay Biancy, tutulong sa kanya. Diba? Sana payagan po. Kaya tayo po ay umaasa. Dahil sa pagkakaalam po natin ngayong araw, lalakarin po nila yon, mga kabayan po natin. Ngayon, kung sakasakali po na talagang hindi magagawa ng paraan, ihanda ho natin yung sarili po natin para hindi po tayo masaktan. Malay natin may mga ibang mga bagay-bagay na parang magiging dahilan, siguro po tanggapin na lang natin. Bagamat ako po, tayo, umaasa po tayo na matutuloy yan. Kasi sayang naman ho. Minsan-minsan lang po yan sa buhay po natin. Lalo na po kung tayo po ay nasa Pilipinas lang, medyo hindi naman tayo ganun kaluwag na panay travel sa ibang bansa. So mahalaga po yun. Minsan maranasan din po ng kamukha po ni Biancy na kasama pa po si Papa Eds. Bagamat siyempre po nung mga nakaraan ho, may mga issue. Ito nga pong EDSI, talagang may mga naging usapin. Bagamat sa ngayon po ay solved na. Dahil nga po na-involve si Papa Eds doon sa panunood nila ng concert na ibang babae po yung nakasama. So yun po ay halos na ipaliwanag na rin po ni Papa Eds na wala naman pong katotohanan yon, na sila po ay may relasyon. Kumbaga friends lang naman. At sa tingin naman po natin, yung mga EDSI fans, naiintindihan naman po. Bagamat may mga ilan-ilan pa rin po na talagang hindi matanggap, pero ang sa atin po ay pinapakiusapan natin na sana sana matanggap na po yan, maging clear na. Kaya nga po yung part 65 na kung saan ay ginawa natin ng reaction po kanina, live reaction. So nakita po natin na yun na po ang pinakasolusyon nung naging problema. Napansin po natin sa mga kilos po nila, sa pananalita, kung paano po nag-sorry naman po si Kalingap Eds. Alam niya po nagkamali naman po siya. At sa part naman po ni Biancy, nakita natin yung pagiging matured niya po. Talagang inaalalayan po sa Papa Eds para naman ho maging komportable. At ilang pagkakataon ho na nagkaseryosohan po yung dalawa, yung usapan po nila. At dumating pa nga po sa point na naiyak po si Papa Eds. Ibig sabihin, seryoso po talaga siya, mga kabayan po natin. Kaya sana ho, yung nagagalit pa rin po kay Papa Eds hanggang ngayon, patawarin na po natin. Move on na po tayo. Ang isipin po natin ngayon ay kung paano po sila matutuloy sa Hong Kong, yung lakad po nila. Naway maging okay po yung kailangan pong mga clearance. Pati po yung sa DSWD, sana maging okay na po yan. At kapag po confirm na yan, alam ko po, magiging masaya ang lahat at tuluyan na pong makakalimutan ang mga issue. Paano masabi? So yun lang po muna siguro ang ating maiksing reaction video po. Dito po sa hinihintay nating lakad ng EDSI. Bagamat sina Kalingap Rab po, kung sakasakali hindi matutuloy, masasabi natin na walang problema kasi sila po ay madalas naman po namamasyal na. Kaso nga lang po, gumastos na rin po sila. Mga reservation. Siyempre po, malaking part po noon ay galing mismo sa bulsa po ni Kalingap Rab. So sayang naman. Tapos naka-schedule na, tapos hindi po matutuloy. So sayang naman po. Hindi naman po pwedeng lumakad ng si Biancy ho ay hindi kasama. Nabanggit na rin po yan ni Kalingap Rab minsan. Na kapag po hindi sasama si Biancy, hindi na rin siya sasama. Kaya sana ho, payagan sana si Biancy at maayos po lahat ng dokumento na kakailanganin. So maraming salamat po sa inyo. Paalam po muna si Kuya July, mga kabayan natin. Pero gusto ko lang po muna i-shoutout po ang mga sumusunod.
Tapos maraming salamat din po sa aking mga kasaman sa COOS, Kalingap OFW Organic Sponsors, sa inyo pong patuloy na pagsuporta po sa mga babae program ni na Kuya Bal Santos Matubang, at saka po ni Kalingap Rob. Maraming salamat po sa inyo. At siyempre po sa ating mga followers, sa ating mga supporters na walang sawang talagang nanonood ng ating mga upload sa ating YouTube channel, sa ating Facebook page. Minsan po sa live streaming po natin, maraming salamat po. Lalong-lalo na yung mga hindi po nag-skip ng ads, masipag mag-like at saka po nag-share ng ating mga videos. Kaya kung inyo po itong nagustuhan, pwede po nating i-share. So maraming salamat po. So muli, ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap, na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain nawa kayo ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless! Bye-bye!